Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Ubat St. Anthony Cooperative, GSAC Hotel, GSAC General Hospital Incorporated, Peter Paul Philippine Corporation, Soreco 2, Computer Communication and Development Institute, Villa Soto Resort, Christina's Hotel and Resort, Angels Resort, Starboard Inn, Nick's Resto Bar, Hershey's Food and Refreshments, City Councilor Renalyn May Duca, City Councilor Maria Teresa Mate Perdigon, City Councilor Peter Joseph PJ Rabanilla, City Councilor Danny Dilaja, City Councilor Lester Lubiano, Matnog Sorsogon Mayor Catlea So, Term Pure Aesthetic and Wellness, Rohel Polieres Botox, Botox Builders and Design, Mice Cafe, Mice Hotel and Resort, Soreco 2 Board Director Victorino Bitong Daria, Ian Rinoballes, Barangay Captain Samaria Luyo of Cabidan, Sorsogon City, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss RZ Glipo, former board member, 2nd District, Province of Sorsogon, Huban, Sorsogon Municipal Mayor Gloria L. Alindugan, Dr. Victea Pineda of Westix Institute Technology, APR Massage and Therapy, Arise Party List, BLD Hometel, Ako Bicol Party List, katabang na kasurog pa, Honorable Mark Eric C. Juneda, City Vice Mayor, Bagong Henerasyon Party List, ang party list kan pamilyang Pilipino asin kan mga solo parents, Honorable Ryan Juneda, 1st District Board Member, Province of Sorsogon. Magandang umaga Pilipinas kong mahal. It's nice to be back sa programang Issue Ora Mismo. Ngayon po ay araw na naman ng Martes, Pecha 25 na po sa buwan ng Marso. Patuloy tayo sa mga kaganapan sa loob at labas ng Pilipinas. Dito lamang po sa nag-iisang telebisyon sa probinsya ng Sorsogon, ang Bicol TV Sorsogon. At sa lahat po ng hindi makamove on na tayo. Okay? Yan po ano? Sa lahat ng hindi makatanggap, sumali sa AKAP para makatanggap. Okay, sabi ko po ngayon ay araw na naman ng Martes, live tayong mapanood sa ating Facebook page ng Bicol TV Sorsogon. Dito lamang po sa ating programa, syempre. At sa mga kaganapan, mga kaibigan, kasama po ang inyong lingkod si Rosario Amistoso sa mga oras na ito sa pagtalakay ng mga isyu na yan. And of course, bigyang daan muna natin ang ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal, mula sa pahayagang Filipino Star ngayon. Sa ulo ng mga balita, BP Sara binalaan si Duterte, magiging ninoy ka pag umuwi ng Pinas. Oh, talaga lang ha? Pangulong Marcos, huwag pahirapan mga commuters. Hirit na mag-resign, Pangulong Marcos, tinabla ng palasyo. Escudero sa Dutertes, huwag kaladkarin, AFP sa politika. Narito na ang detalye ng mga balitang pambansa, balitang nasyonal. BP Sara binalaan si Duterte, magiging ninoy ka pag umuwi ng Pinas. Binalaan umano ni Vice President Sara Duterte ang kaniyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na maaring magaya sa naging kapalaran ni dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. kung pipilitin pa rin itong umuwi sa Pilipinas. Ito ang ibinahagi ni BP Sara sa kanilang mga taga-suporta sa kanyang pagdalo sa isang meet and greet event sa The Hague, Netherlands, kamakalawa. Ayon kay BP Sara, sa tuwing binibisita niya ang ama sa detention center ng ICC ay lagi nitong tinatanong sa kanya kung kailan siya makakauwi sa Pilipinas. Anang Vice Presidente, gustong-gusto ng dating Pangulo na umuwi na ng bansa upang makapangampanya sa pagkaalkalde ng Davao City sa darating na halalan sa Mayo 12. Gayon yun ang gusto niya. Gusto niyang umuwi. Sinabi ko din sa kanya yon. Sabi ko,
yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Jr. ka, pahayag pa ni BP Sara. Dagdag pa niya at sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganito ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Matatanda ang sininoy na asawa ni dating Pangulong Corazon Aquino ay binaril at napatay noong Agosto 1983 sa tarmac ng Ninoy Aquino International Airport or NAIA. Si Aquino na noon ay isang senador ay kilala bilang kritiko ng ama ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na si dating Pangulong Ferdinand Macoy Marcos Sr. Sa iba pang balitang nasyonal, Pangulong Marcos, huwag pahirapan mga commuters. At sa detalye, sa 3 araw na tigil pasada, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Transportation or DOTR at iba pang ahensya ng gobyerno na tutukan ang kapakanan ng mga pasahero sa gitna ng 3 araw na tigil pasada ng grupong Manibela. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Atty. Claire Castro na ang direktiba ng Pangulo sa DOTR at iba pang concerned agencies ay huwag pahirapan ang mga commuters. Dahil dito kaya naglatag na aniya si DOTR Secretary Vince Dizon ng mga paraan tulad ng pagbibigay ng libreng sakay. Bukod dito, nanawagan na rin aniya si Dizon sa pamunuan ng Manibela na makipag-usap muna sa kanya tungkol sa kanilang mga hinaing dahil hindi lang ang gobyerno ang maaring magkaroon ng impact sa gagawin nilang tigil pasada kundi maging ang mga commuters. Dapat aniya alalahanin ng transport group na ang mga commuters ay inosente at nalalagay lamang sa gitna ng sitwasyon. Sa pulong balitaan kahapon, nanawagan si Dizon sa grupo na itigil na ang strike at makipagdialogo sa kanila. Umarangkada kahapon ang 3 araw na tigil pasada ng Manibela para tutulan ang Public Transport Modernization Program or PTMP ng pamahalaan. Magtatagal ang transport strike hanggang sa Miyerkules, Marso 26, 2025. Naging mapayapa naman ang tigil pasada sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Sa iba pang balitang nasyonal, hirit na mag-resign Pangulong Marcos tinabla ng palasyo. At sa detalye, ibinasura ng Malacanang ang panawagan ng mga supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbitaw sa pwesto. Kinuwestiyon ni Palace Press Officer Undersecretary Atty. Claire Castro kung sino ang makikinabang sakaling magbitiw ang Pangulo sa pwesto. Wala rin anyang inililihim ang administrasyon sa ginagawang pagpapatakbo sa gobyerno at hindi kakayanin ng isang tao na mamuno kung maraming inililihim, maraming tinatago at hindi nagpapakita ng dokumento, lalo na pagdating sa pondo na tila ang pinatutungkulan ay Vice President Duterte. Ang pahayag ni Castro ay kasunod ng panawagan ng mga supporters ng dating Pangulong sa The Hague, Netherlands na humihiling na pabalikin sa Pilipinas si Duterte. At sa pinakahuling balitang nasyonal, Escudero sa Dutertes, huwag kalad ka rin AFP sa politika. Hindi dapat kinakaladkad ng mga Duterte ang Armed Forces of the Philippines or AFP sa politika tuwing may mga issue na kailangan nilang harapin, ayon kay Senate President Francis Chis Escudero. Ginawa ni Escudero ang pahayag matapos punahin ni Vice President Sara Duterte ang kawalan ng aksyon ng AFP nang arestuhin ng Interpol ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at dalhin sa The Hague. Sinabi ni Escudero na hindi niya maintindihan ang concern ng Vice Presidente at tila common na aniya sa mga Duterte ang umapila sa AFP na kampihan sila sa tuwing may kaganapan.
Sinabi rin ni Escudero na hindi niya maunawaan kung bakit mistulang pinagbabangga ang AFP at Philippine National Police. Maliwanag naman aniya na operasyon ng law enforcement ang ginawang pagsuko ng gobyerno kay Duterte sa ICC at tumulong lamang ang AFP. Hindi rin aniya dapat questionin ang pag-aresto sa dating Pangulo sa Villamor Air Base na isang pasilidad ng militar. Yan po ang kabuuan ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayag Pilipino Star ngayon. Pagbabalik mo niyong likod, makalis ang ilang paalala. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Magsasaka party list ang iyong kasama. Magtanim ay di biro, pero di ka nag-iisa. Magtanim, magsaka, buhay aangat na. Sa magsasaka party list 154, panalo ka. Magsasaka party list. 154, Magsasaka party list. 154, Magsasaka party list. 154.
Naghahanap ka ba ng mga serbisyong pang-agrikultura at pasilidad para sa inyong pangangailangan sa pagsasaka? Pumunta sa 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Nag-aalok ang 222 Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy milk processing, grains and machinery center, vermiculture, apiculture, cacao farming at maraming pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at bumili ng masasarap na pasalubong sa kanilang Berry Box Store na matatagpuan sa Bonifacio at Aguinaldo Streets, Barangay Manook, Gubat, Sorsogon. Para sa karagdagang impormasyon, maaring bisitahin ang kanilang opisyal na Facebook page, 222 Agri-Industrial Corporation, o kontakin ang kanilang cellphone number 0931-931-2289. 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kalikasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Welcome sa tuyang programang Isyo Ora mismo. Dagustaw kita sa aldaw na ini, Martes na naman po. Mag-iribahan kita kahapon pa lang. Congratulations sa PIA Bicol sa pamumuno ni Regional Director Head Ramil Dudes Marianito sa very successful na West Philippine Sea Symposium. West Philippine Sea Symposium na ginibo sa Audiovisual Hall kan Sorsogon State University na kung saan inatenderan ini kang mga estudyante kang SSU and ini manungod nga ni sa mga usapin sa nangyayaring sigalot sa West Philippine Sea. And magkaigwa kita ning knowledge, mga tugang knowledge na kung saan maaraman ta dapat ang mga kaganapan. Kasi pera de los obos, garo ang nangyayari is kumbaga aminon taman sa dili, garo ang nangyayari dyan sa mga katugangan niya to, na sinda, sa totoo lang po, very few ang knowledge sinda sa nangyayari sa tuyang bansa, partikular na sa West Philippine Sea. Makamumundo pagparaisipon na halos ang mga kabataan ngayon nakatutok na lang sa social media, sa FB, sa mga TikTok. Pag-abot digdi sa nangyayari sa tuyang nasyon,
bibihira na lang po ang masasabi ta na mga youth na may knowledge about sa nangyayari sa West Philippine Sea. Dahil nga ni masimbag, pag hinapot, kahapon may kahaputan duman. Ang kahaputan ni Commodore J. Tariala, sabi niya, saan ang West Philippine Sea? Diyos kong mahabagin. Ang simbag kang aki sa West. Tapos, may nagsimbag man sa Philippines. Ang pinakamatindi na simbag, paghapot saan ang West Philippine Sea, ang sinimbag kang saro, sa West Philippines. Hay Diyos ko. Mga tugang araw kay ni ang kasimbagan ka makakian yato. Nagbuot sa bihon, bibihira na lang. Bibihira na lang sa mga youth naton. May pagmangno sa kalipalibutan, may pagmangno sa satuyang nasyon. Kaya, nasasabi ko ini na ginibo na symposium na pinamunuan kang Philippine Coast Guard, PIA, as in NYC, in National Youth Commission. Dapat po kaini maging series ini na pagpasabot. Anong lugar ang nakasakop kang West Philippine Sea? Very simple ang hapot ni Commodore J. Tariala. Saan ang West Philippine Sea? Diyos ko, natural nga naman sa West Philippines, alangan namang sa East Philippines. Diyos ko, marasa pa. Kaya, I'm sorry to say this sa mga youth niya to dapat naman po kita makiaram sa araw kayo ni na sitwasyon. Dapat maging knowledgeable kita. Kasi estudyante kita Dapat nga ni mga tugang magkaigwa na ning subject sa eskwelahan regarding sa ano na tayo ngayon. Ayan ang dapat na saro na subject na i-include sa curriculum. Haliun tanan araling panlipunan, taday man naaaral. Dapat igwa na kitang subject na ano na tayo ngayon. Number one major kang problema sa Pilipinas ang West Philippine Sea. Na haloy na palan ini problema. Haloy na ini na ginigibong pangihimasok sa China sa karagatan kan Pilipinas. Diyan sa Zambales, Bataan hanggang Marinduque. Naglipanan na ang mga barko kan China. Pero dahil kita masyadong knowledge sa bagay na ini. Naarog na palan ka ini ang nangyayari. Kaya nga ni mga tugang para sa kuya useless ining K-12. Ako po sa ngayon na ako nahaliw na iyan na K-12. Okay mga tugang. Tawan ta po nga naning dalan si Mr. Buddy Naduka pa sa sayang live report hali dyan sa luwasan. Buddy, pasok.
Good morning tabi sa imo SMN sa gabos sa tagpagantabay ka na issue ora mismo. Maray ka pa sa morning, buddy. Good morning. Okay, good morning, buddy. Nabati mo ako? Okay na. Okay. Nagpaliwanag ang pamayuan ka na Sorsogon Peter Paul Corporation ka nakalihis ang kahapon ka na aksidente nangyari ka nakalihis na simana. Oho. Sa interview ta na pinukonduktar ta kaso apunta BSM, sinabi kan nagpaliwanag ang plant manager kaini na nagsayuman ng magpabanggit nga sa iyang pangaran na dapat dapat ipagkadal ang mga biktima sin kapamilya kaini silang mga tao na nagtatrabaho sa nasabing planta na panggabos na gastos medikal asinan sweldo ka na unom na biktima kan nasabing pagsabog iyo na sagot ka nasabing kumpanya. That's good. Matatandaan na nakalihis na Marso 13 poco mas o menos alas 10 nin pagkabanggi nangyari ang nasabing pagsabog o minor blast lang naman ito tabi SM sa medyo nasala so pagmakot baga kan nakuha kaya na pangmakot kan nasabing persona kan empleyado kan Peter Paul iyo ang gasolina Oo. na dapat talaga kuno sabi kan opisyal kan plant manager ang tigagamit din ng pagmakot dumantabi SMS prudo. Oo talaga pag gasolina, sabog ka talaga kayan. Roger to that and tulos man ang aga pa na nasabing pagsabog and nagkaigwa ng casualties na unom and sa unom tabi SM apat dua duman nakaluwas na sa ospital and ang apat yaong paduman sa pribadong ospital diyan sa Barangay Kabidan na sinisiguro man ka na nasabing kumpanya na gabos na medical expenses kay ni asin ang regular na sweldo kan mga ini kay riba sudumara na discharge na iyo na sagot kan na kumpanya. Oo. And dagdag pa kan kumpanya na after sa sendang recovery kay man sinda tatanggalon. Sinda po makakabalik magiraray makatapos ini makarecover kan sendang namatian na nangyari duman sa pagsabog yan ka nakalihis na simana. Oo, maray yan Ginibo ka na sabing kumpanya ang kapaliwanagan and inangot talaga tabi SM na makuha ng site ka na sabing kumpanya para maagapan natin maitama. So mga nagluluwas baga ng mga issue especially dyan sa social media na pinabayaan kaya nga asikaso ang mga pasyente wherein kita mismo tabi SM saksi and dahiling taduman ang running billing kan mga nasabing pasyente yung minaabot na sa 2 million pesos. Padaw. Kaya lilinawon tatabi SM na bako totoo na pinabayaan ang mga nasabing nairido duman sa nasabing aksidente ta ini po tigasikaso kan Sorsogon na Peter Paul Corporation sa mga oras na ini sagkod hanggang sa makarecover ang mga nasabing pasyente. Oo, kasi yung ang saro talaga kayan sa naglataw na issue na dahil na daw pag-intindi kang planta. Negative sabi SM. Kita po mismo, and nilibot po kita kana plant manager duman sa opisina sa kumbaga sa police report sa crime scene duman sa pinangyarihan na nahiling taman duman tabi SM na medyo okay naman and kinuha taman ko on site ka na dole and nagsayuma naman ang provincial manager kay ni magpabanggit and alagad kinonfirm ni Ma'am Roldan na okay man and kanangyari tabi SM so pag blast tulos-tulos na pig shutdown ang operation para sabing planta. O syempre, takong na yung pag-shutdown, bako lang ito ang magiging ang damage kang planta. Baad bilog na planta, sarabog yan. At asin dakol, ang maiirido.
Roger to that, and kinonfirm man sa Tuya BSM kana plant manager na after sun shutdown, tulos man na nag-investigar handole kana nasabing aksidente and alagad sa mga nakalipis na nagkalihis ang 24 oras, nagbalik normal ang operasyon kana sabing planta. Base naman dito duman tabi SM sa rekomendasyon kandole asin kan malibang agency na nag-set inspection sa nasabing lugar. Oo, ang pinakamagayon kay ini na talagang iyan na binuhian na panaramon kang management na daininda pinabayaan asin ang sweldo kay ini diretso tapan naman ang mga pamilya kay ini body kung talagang papabayaan ninda ini. Roger to that, and pinakulit-ulit po tabihan kan opisyal sa Satuya na pag sunod-sunod niya, pagkatapos niya tabi niya kan hospitalization kan mga nasabing biktima, alagad sinda fit na and makakuha na ki medical fit work niya sa halis na duman sa kung saan sinda na kumpay na hospital, ma-assess mangyari sinda kan medical physician kan planta bago sinda tugutan na magtrabaho giraray kung saan sinabi pa kang plant manager na papapipiliyon sinda kung ma-steady pa sinda sa dati nindang posisyon or sinda malipat sa iba na divisyon. Okay. So malinaw tabi ito SM na pigtauan na gabos na free will sa mga nasabing empleyado na sabi nga ni plant manager, yan tabi is karapatan kan si isay man na individual na makapagpili alagad sinabi mga management na sinda ma-undergo sa 30 days training bago sinda makalipat kung saan man ninda mauot na division kang planta sinda magtrabaho na. Pero sa kuya, kumpara sa kuya, dahil na kumalipat ning division kasi nakasanayan na ninda kumbaga gamay na nindang trabaho duman. It so happen lang na sabi tangan ibaga body ang aksidente kaya nga ni the word is aksidente dahil yan pigtutuyo. Roger to that, and ulit-ulit man na sinabi sa Tuya ka na nasabing opisyal ang plant manager na dahing si Isay man ang may gusto ka nasabing aksidente alagad nangyayari talaga ang mga harong kaya sa sarong negosyo o maski sa man na business establishment na nagkakaigwa ki mga rimalaso na dili man pig gusto kasi Isay man hindi talaga nangyayari. Kaya kumbaga yan waran may kagustuhan kayan, biruin mo, sisi may magusto kayan, kung sa planta man kang Peter Ball Philippine Corporation, gusto daw ninda yan na sangon yan, ang billing, kumbaga na sa 2 million na. Roger to that, and pinahiling sa Tuya BSM, ang billing, running to 2 million na BSM, sa loob ki masobra sarong simana, na nakakonfine, may galagad niyan sangon yan, apat na sana, sa Sudua, na-confine niyan mga 2 days, 3 days, na irluwas na Sudua. So ngunyan, apat na sana tabi SM, nakakumpine, medyo nakasapir sinda sin 3rd degree burn. Gasolina baga tabi ito. Yung nga ni, syempre, ang gasolina talaga, iba siguro ang nadampot, ay, Bads, iba ang nadampot na pangmakot, kaya nangyari ito. Roger, ang gasolina baga ng krudo, tabi SM, pag binutang mo sa container na transparent, magkakulay. Oo. Alagad, kung dili mo marireparo yan, magkakulay siya, pero magkaiba ang komposisyon niya, lalo na sa parong. Oo, ang kagayon kay ni Buddy is, daiman kay binasol ang planta. Kumbaga, kasalanan mo yan, iban din ang kumbaga negligence kang duty mo. Ang doon is, tinabangan ini kang kumpanya na sa pangyayaring ito na aksidente. Roger to that, kaya nagpapasalamat nga ni BSM ang management ng Peter Paul Corporation na nagdumang kita. Tapiglaro ta and open man sa indang linya kung ano man sa mga nakahaputan and pinaunlakan kita kasuhapon medyo sabi ko nga ni Kuta na, sabi ko, para iklaro lang ang mga issue na nagluluwas ng tagang tsansa ang nasabing kumpanya na makapagpaliwanag manungod duman sa nagkakalat na issue na kapabayaan sa nasabing kumpanya digdi sa Sorsogon. Iyan nga ni ang magayon ng kaanta. Siguro
ang mabubura pa ang imahe kang Peter Paul na mga araw kayo na issue, pigba blackout, araw kayo na issue, dahil hindi na nagpapa-interview. Pero so far kahapon, di na nakapaduman sa pinangyarihan. Roger to that. And sabi nga ni, tiglinaw kang nasabing official, kang plant manager sa BSM, na dahil man sindang intensyon na mag-use blackout. Alagat Yan. kita lang tabi SM ang may kusog simbuot na magduman ka nasabing planta na para matagan itsansa nasabing kumpanya na makapagpaliwanag ang totoo na pangyayari. That's good. Sabi nga, mabuburat ang imahe kang Peter Paul na mga araw kayo na pangyayari dyan, Pig News blackout, mga araw kayo na pangyayari, daipig sa publiko, ang mga media daipig allowed na lumaog dyan. Pero this time, sinabi mo, baga open iyan sa gabos. Roger to that. And sinabi nga ni kaso hapong sa tuyakan plant manager na natay ka lang nagdikti. Sabi ko nga ni, amigo akong kaibanan. So, sa ibong naisasyon, sa katauhan ni Elmer Arabio ka kahapon, nakasabay man ini na mag-imbestigar luman and naugid man niya ang nasabing pangyayari and sabay kami nga pinahiling ang nasabing site willing man ang nasabing kumpanya sa anuman na investigasyon na ipagkonduktar kan mga manaylain agency sa Sorsogon. Mari ito, nakakaibanan mo si Elmer, ano? Kasi nga ni, yung nangyayari dyan, siguro natathaan mga media na magluwas laog dyan, arog na nga ni kaya nag-iimahe before, nagarupig news blackout, pero this time, kaibahan mo si Papa Elmer, talagang open sinda sa Indo. Roger to that, and sinabi nga ni na dahil sindang intensyon na news blackout ang nasabing aksidente, alagad kita sana kasuhapon ang kusog buot na nagduman, pa-register kita sa gwardiya and alagan nag-request kita isa rong dialogue between plant manager and very lucky man kita tabi SM na inundra kita i-interview and nilibot pa kita duman sa nasabing planta lalo na duman sa pinangyarihan ka nasabing aksidente. Oo. So, kayan, badi magayon niya naging imahe kang ano nga na ang pagsaludar ta sa management kang Peter Paul Philippine Corporation na arog na kaya naging transparent na kamo sa satuyang mga media colleague sa pagluwas taog dyan. Roger to that. Yan mo na tabi SM nasin ulit-uliton ta. Daing intensyon ang nasabing kumpanya na news blackout alagad kita sana ang nagkusog buot na magduman so kita ang natagang kitsansa. Okay, mabuhay ka buddy hanggat gusto mo. And syempre, alam na ang mga kaibahan ta dyan. Dahil na ako magduwa-duwa, magpakasiring dyan sa Peter Paul Philippine Corporation na sampulan na ni Buddy as ni Elmer na open ang Peter Paul Philippine Corporation sa pagsimbag sa mga isyu. Roger to that. So, yan muna tabi SM, mahal na po ata mga barita, informasyon, paglilinaw, kasuha po, hali duman sa Peter Paul Corporation Philippines para sa issue, ora mismo, Buddy Luca reporting. Ayan, so mga tugang, aklarado po si Buddy asin si Elmer sa pagpasiring dyan sa Peter Paul Philippine Corporation. Tinawaan ng klarifikasyon, tinawaan ng kasimbagan, yan na issue na ang Peter Paul pag-aarog kayo ni pigtatago ang mga issue, Pig News blackout. So dahil na po niya to yan sa totoo lang, dahil na iyan pwede tago, lalo na ngunyan sa social media, ay marasa pa. Yan nga na nangyari dyan sa SSU, di ba? Tulos-tulos man nagpaluwas ng statement ang management kang SSU sa bagay na yan. Kanangyari dyan na may nag-attempt mag-suicide, kung ano-ano pa. So, pigtatawaan ining klarifikasyon kang involved parties. Okay, so mga tugang, itaw-tango na ang dahil pa daw ang balitang AKB. Sa'yo mo naman yung pigtago, Clark. Badi ka lang nakaaram kang kang balitang yan. So, dahil po kita sabi nga ni balitang AKB. So, antabayan ta po, para sa habang pighahanap ta ang balitang AKB na kung saan ini po ang balitang AKB atid sa inyo syempre ng AKB Party List 131 sa balota
Matabang na, nakatabang na, kasurug pa. Katabang na, kasurug pa. AKB party list. Yan. So, congratulations pala sa AKB sa pagsuporta sa ginibong grand opening ng Palarong Bicol 2025. Full support po ang AKB party list sa ginibong opening, grand opening kang Palarong Bicol 2025. Yo. So congrats po. So yan po mga tugang saan naging pahayag kang sa report ni Buddy Duca, naging pahayag kang Peter Paul Philippine Corporation or PPPC sa nangyari dyan na insidente sa loob kang planta. So, ayan, tulos hindi ning pinatunayan na dahil po nangyayari na anuman na pag news blackout sa lado kang management kang AKB. Sa lado kang PPPC. Piganap ta kaya ang news ni Papa Clark sa AKB. So yan po, very clear ang pahayag kang management na habang nasa ospital pa ang mga naging biktima, kang insidente dyan sa Peter Paul Philippine Corporation, ini po nagtauning pahayag ang AKB, ang Peter Paul Philippine Corporation na daing nangyaring news blackout, dahil po sinda nagtago kang isyu na ini, alagad ang ginibo po ninda yaon napakan pagpasiring ni Buddy, asin sarot na pangkaibahan si Elmer Harabeho, tinawan po ninda ini ning magkakanigong winelcome po ini kang Peter Paul Philippine Corporation. Winelcome ninda ini asin tinur sa laog sara si Buddy asin si Elmer pagpasiring dyan sa laog kang sa laog kang planta. Tinawan sinda ning pagkakataon na itur sa laog na para ipahiling na open po sa araw kaini na usapin ang pamunuan kang planta. Mahiling taman po na kumbaga may kukumparar ta sa mga nakaaging taon, sa mga nakalis na pangyayari dyan sa Peter Paul Philippine Corporation. Minsan da ininda pig iistima ang mga media, pero ngunyan open na po sinda, asin nangako sinda na sagot ni Dagabos na hospitalization at asin ang sweldo kaini ng mga biktima sa saguton ninda. Dahil po ninda ini hahalianing sweldo kung in kaso na hanggat yaon pa sinda sa ospital hanggang ma-discharge ini na nagpapabulong pa, padagos po ang marireceive kaini na sweldo. Padagos marireceive na sweldo. Asin kung igwana sindang certificate na fit to work, pwede na sindang magbalik sa planta para sa padagos sindang trabaho. Dahil po
Dahil po kay issue, ang issue na yan, gusto ta po linawon na dai na daa sinda makabalik. Dahil na daw sinda makabalik sa planta pag na-discharge na sinda sa ospital. Okay? Pag na-discharge na sinda sa ospital, magpahuway sinda, magpaayad ning maray, then anytime, pwede na po sinda magbalik sa sindang trabaho. As in, pinapili pa sinda. Pinapili pa sinda kang management kundi ninda gusto na division magtrabaho. Kung gusto pa ninda magpalipat, so i-accommodate pa sinda kang management. Okay, so narito na po ang balitang AKB 131 sa Balota. Katabang na kasurugpan na ihahatid ni Clark France Laresa. Para sa Ako Bicol Express Balita. Testimonya galing kay Mr. Lester Lizano ng Poblasyon Castilla, Sorsogon, na isa sa mga natulungan ng Ako Bicol Party List. Si Lester Lizano ay mula sa mahirap na pamilya mula sa Poblasyon Castilla, Sorsogon. Simula ang kanyang journey sa pagtrabaho niya bilang corporate secretary sa isang pharmaceutical company, pagmamayari ni Mr. Alex Soto na mula din sa bayan ng Castilla. Ngayon ay may sarili na siyang negosyo. At sa tulong ng Ako Bicol Party List, nakasama siya sa 10 outstanding student of Bicol na naging dahilan kung ano ang meron siya ngayon. Ako si John Lester Lizano, nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Nang dahil sa programang 10 Outstanding Student of Bicol, naging maganda ang aking trabaho, naging maganda ang aking karera, at naging maganda na ang aking negosyo. Ngayon, utang ko sa inyo kung ano ang karerang tinatahak ko. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Talagang ang Ako Bicol Party List ay isang halimbawa na pag may pangarap ka, magsumikap ka, at nandito kami sa likod nyo. Clark Laresa France, Bicol TV. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurog pa. Yan, so Ako Bicol Party List, katabang na, kasurug pa. Yan po ang naging personal na pahayag ni John Lester Lizano. Okay, sarong naging matagumpay sa buhay na naging kaakibat kang Ako Bicol Party List o naging kaakibat ang Ako Bicol Party List sa iyang naging matrayumpong pagsusumikap sa buhay. Okay? So dagos kita mga tugang, ini po nga na topic na kanina, ini manungod sa symposium kang West Philippine Sea. Na kung saan ikinakamundo ta mga tugang na ini mga estudyante ta sa ngunyan, ara mo Ardi Dudes Marianito, sana ang symposium na ini ikondukta nindo sa kada munisipyo. Sa kada munisipyo, ikondukta nindo ini na na symposium. Maski po dahil na si Commodore J. Tariela, yaon man po ang sa yung mga Coast Guard. Yaon man po ang sa yung mga Coast Guard personnel na sinda po dapat ang mga right person. Ipaaram ano ang kahalagahan kang ano ang kahalagahan kang usapin sa West Philippine Sea? Ano ang kahalagahan kan lugar na ini na daita dapat ini na lang pabayaan na maitao sa China dahil ini nasa teritoryo kang Pilipinas kaya nga nipig-apod na West Philippine Sea. Ini dapat ang maging ladawan ta
nada ita dapat ini ipagbaliwala. Ipaglaban ta ini na da ini dapat mabawi sa tuya o da man dapat makuha bakong mabawi ta teritoryo ta ini. Pero kahapon very few sa mga estudyante ang masasabi ta na may knowledge or may pagkaaram kang issue na ini, kang usapin na ini sa West Philippine Sea. Pero pag abot sa usapin kang mga TikTokers, number 1 tayo dyan. Huwag sanang ganun. Huwag sanang ganun. Ipakita niya to ang kahalagahan kan sa tuyang soberenya. Haloy na panahon na ini yaon sa lado kan pambubuli sa tuya. Takong ini may matino na kaisipan aram nindang sa tuya ini dahil na dapat sinda mangingi aram pa. Dahil na dapat. Kaya lang sisadayan pa siguro kang China kapilit pa ini na gustong kuwaon sa Pilipinas. Wag naman sana. So mga tugang, happy watching sa sakuyang tugang dyan sa Angono Medic, si Renario Amistoso, asin sa kuyang mga aki, sa Angelo at si Ian. Maray na aldaw sa Indo, asin sa ang misis na nasa Dubai, si Joe. Ingat-ingat lagi dyan. And sa lahat ng staff ng Angono Medics, good morning to all of you. Okay, sa ngunyan mga tugang, inapot na katakan oras kan sa tuyang pamaaram sa tuyang programa. Digdi po sa Bicol TV Sorsogon ang programang Isyu Ora mismo. Mabalik po kita sa aga, same time, same place, same station, Bicol TV Sorsogon. Marinaldo po, asin Diyos Mabalos, probinsya ni Sorsogon. Isyu Ora mismo. Isyu pampubliko. Isyu pangklaro. Isyu hatod aksyon sa Indo Ora mismo. Isyu Ora mismo sa Bicol TV.